Yan ang nangyaring ito. Nagsalita po si Senator Robin Padilla kahapon sa kanilang rally sa Liwasang Bonifacio. At hindi po nagustuhan ng mga taong bayan ang pahayag ni Senator Robin Padilla dahil sa frustration po nila, no? Dahil sa frustration po nila na wala pong nagsipunta, mga kababayan, ay nagalit itong si Senator Robin Padilla. Sabi po niya, mga kababayan, marami daw sa mga kababayan natin ang di niya alam kung gising. Naghihirap daw ang mga ito, pero hindi daw nagrereklamo. Nabigyan daw ba ng maleta ang mga kababayan natin? Bakit hindi nagrereklamo? Bakit hindi daw pumunta doon sa Liwasang Bonifacio para samahan sila? Ay ko. Mga kababayan, no? Sa totoo lang, pinanood ko ulit yung video ni Senator Robin Padilla nung siya po ay nagsasalita. Sa isang pangkaraniwang mamamayan, sa ordinaryong Pilipino, syempre ang uunahin nila, no? Lalong-lalo na kung nakikita nitong mga ito, ay hindi naman kayo straight. I mean, hindi naman kayo talaga para sa lahat. 'Di ba? Hindi naman para sa mga kababayan natin ang inyong ipinaglalaban. Para sa selective personalities ang inyong pinaglalaban kay Marcoleta, hindi para sa lahat 'di ba? So yung vendor, mga kababayan, who chose to open his stall instead of attending the rally, ay may maleta na natanggap ayon dito kay Robin Padilla. Ang pangit naman ata noon, mga kababayan, ang baba naman ang uri ng pag-unawa at pag-intindi mo sa mga kababayan natin. Kayo, Senator Robin Padilla, kahit hindi kayo pumasok sa Senado, kahit hindi kayo pumasok sa anumang trabaho ninyo, may mga pera na kayo. 'Di ba? Kahit na kayo pa ang magbigay ng sabihin natin ng pera or kayo pa maging financier ng mga rallyista na to, ay hindi kayo mawawalan, 'di ba? Mananatiling meron at meron kayo. Aray ko. Pero ang mga vendor, jeepney driver na inaasahan ninyo, na sasama sa inyo, huwag nyo naman sabihin nakatanggap ng maleta. Aray ko. Parang ang pangit naman nun. Tingnan nyo, isipin nyo lang kung nakatanggap talaga ng maleta yung mga yan, di sana hindi na sila namamasada. Sana hindi na sila nagtitinda. Di ba? Kasi, ano ang laman ng maleta? Limpak na pera. Oh, nasaan ang logic doon na sila ay mas pinipili na magmaneho, magmasada, manatili pa rin, magpatuloy sa buhay, magbenta, para lang sila po ay makatawid, makakain 3 beses isang araw. Aray ko. Diba? Yung mga Pilipino, hindi yan nagjo-join sa rally nyo, diba? To prove, mga kababayan, that they are suffering. Kasi ang tanong dyan, yung mga yan, kapag talagang sabihin natin, kailangan na, pupunta yan. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo na dapat organic. Dapat ipakita nyo na wala kayong kinakampihan, na dapat ang inyong justice ay para sa lahat, at hindi kayo selective, at hindi para sa pansariling interes, at hindi para doon sa inyong mga kasamahan. Baka mga maya, sa pamamagitan nun, maaari nyo pang makumbinse ang mga vendor, ang mga jeepney driver, ang mga ordinaryong Pilipino. Di ba? Grabe. The idea that anyone who refuses to participate must have been brought is not only ridiculous. Pangiinsulto, mga kababayan, ang tawag dito sa faulty logic nitong si Robin Padilla. Naghihirap daw pero
ayaw makisama? Ano to? Nabigyan ng pera? Aray ko. Insulto yan sa mga kababayan natin. 'Di ba? Mga ka-GPnatics, huwag natin iparehas ang sarili natin doon sa kanila. 'Di ba? Yung mga iba na sumasama na kumbinsin nyo, maaring wala yan mga trabaho. Wala yan mga regular na trabaho, kaya sumama sa inyo, pinatulan yung 150 pesos plus pagkain at inumin. Pero paano yung mga hindi naaabot ng mga organizer ninyo? Paano yung may mga hanap buhay sa araw-araw? Paano yung may mga pinag-aaral na kailangan nila magtrabaho? Or paano yung mga tao naman na naghihirap pero hindi naman nila ramdam na sila ay pinababayaan ng gobyerno? Masisisi mo ba yon? Hindi lahat ng tao, Robin Padilla, mapaghangad. Hindi lahat ng tao, no, kagaya ninyo, na puro kayo reklamo. May mga kababayan tayo na kahit anong mangyari ay patuloy lang na diretso sa kanilang trabaho, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang aray ko anak, ano ba yun? Nang bubunggo. Sorry. Binubunggo ako, nagpapababa. Pag nagbubunggo ng nguso yan, nagpapababa. Aray Nangangalabit. ko. Hindi nyo makukuha. Kaya nakita nyo kahapon, maging ang Iglesia ni Cristo ay nakita na nila na wala kayong suporta. Dahil pinipilit nyo ang tao eh. Hayaan ninyo ang tao na sila ang magpasya para sa sarili nila. Siguro naman, Robin Padilla, mas matalino sa'yo yung mga tao na yan. Aray ko. Diba? Sabi ni Smokey, paniwalaan ko lang ang rally ng INC pag mismo mga leader ng INC ang magsisigaw at tayo dyan. Oo, yung lalabas sila, diba? Kaya lang, wala nga tayong nakita mga leader ng INC, puro nasa bahay eh. Aray ko. Sino nakikita natin? Yung mga mahihirap. Sino nakikita natin? Yung walang mga pangkain. Yung tumatanggap lang ng 150 pesos hanggang 350 pesos, di ba? Meron lang silang may pangkain. At makikita mo, yung mga itsura, mukhang mga natutulog pa sa kalye yung iba. Aray ko. Yan ang hirap sa atin eh. Hindi natin nauunawaan yung sitwasyon ng mga kababayan natin. Akala ko ba naiintindihan nyo sila? Bakit kailangan sapilitan? Bakit kailangan nyo sabihin na nakatanggap din ng maleta? Nasaan ang logic? Kung nakatanggap ng maleta yan, siguro lahat nahatak nyo na. Di ba? Kasi siyempre mga kababayan, gusto rin ng mga kapwa natin Pilipino na magpahinga. Kahit gusto rin ng mga kapwa natin Pilipino na pansandali mga kababayan ay magtigil muna sila sa kanilang hanap buhay. Total, nakatanggap naman sila ng maleta. Di ba? Pero walang maleta eh. Aray ko. Walang natanggap na pera. Kaya diretso lang ang kanilang buhay sa kanilang paghahanap buhay. Sadyang hindi daw kaya ng brains, sabi ni Rodan Jimenez. Di man lang sinabi yung maleta ni Digong sa dahig na napris, yun ang totoong may maleta. May sayad na din si Robin. Halak ka. Paano maghihirap kung may natatanggap na maleta? Si Raulo rin to si Sonny Del Rosario eh, no? Halak ka. Magtatrabaho pa ba yung mga yan kung may natatanggap na maleta? Halak ka. Mga buang. Mana kayo kay Robin, walang utak. Aray ko. Paano ang utak? Nasa utin. Halak ka. 'Di ba? Puro kalibugan ng alam. I move. Aray ko. Tapos kanya pang pinalalabas mga ka-GPnatics. Yung isa pang kabubuhan nitong si Senador Robin Padilla ay yung hindi ko alam kung nagmamakaawa ba siya dito o nagsisisi sa kanyang ginawa na pagtulong kay dito kay Bato de la Rosa. Sabi niya, hindi sanay ang aking asawa at mga musmos na anak sa kasuhan. Muling itinanggi ni Robin Padilla na may tuturing na pagtakas ang pag-alis nila
ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises madaling araw noong May 14. Nagpahayag din daw siya ng pangamba sa posibleng kaharaping kaso mula sa Department of Justice na kaugnay nito. Aray ko. Di ba, mga kababayan, noong si Bato de la Rosa ang kakasuhan ng ICC, kahit wala ka pang kinalaman, ay sabi mo sasama ka. Kasi isa ka sa mga nagtatanggol kay Digong. Aray ko. Di ba? Kahit sunugin ka, mag-aamoy Duterte ka. At saka, Senator Robin Padilla, isipin mo na lang. Di ba? Sabi nila, ignorance of the law excuses no one. Di ba? Mga ka-GP? Hindi po porket ikaw ay sabihin nyo naglakad na lang kayo, ayun ay hindi pagtakas. Aray ko. Marami nga dyan nakikita ko na sa mga bali-balita. Di ba? Na bumarel. Pagbaril nila, mga kababayan, maglalakad lang parang walang nangyari. Aray ko. Kasi kapag ikaw tumakbo, di mahalata ka. O para hindi halata, maglakad ka lang kunwari. Aray ko. Di ba? Yung kanyang tawag dito, yung logic ni Robin Padilla, yung kanyang brains, hindi ko alam kung nasaan. Ang baba talaga. Sabi niya, una ay sa pinansyal. Hindi po mura ang pagkuha ng abogado. Pangalawa, hindi sanay ang aking asawa at mga musmus kong anak sa... sana nag-isip ka muna. Aray ko. Bago mo ginawa yon, alam mo si Senator Bato ay may kaso. Alam mo may warrant of arrest. Tapos ngayon, siya po ay binigyan ng tinatawag na protection, protective custody ng Senado. So, ibig sabihin, ang may pananagutan sa kanya ay ang Senado. Diba? Nakita ka, sinamahan mo pa with matching bodyguards with convoy. Aray ko. Matanda na ang nanay ko, hindi sanay yun. Hindi ako nakikita at kasama sa bahay. Inisip mo sana muna yan. Bago ka umakto. Diba? Ng mga bagay na laban sa batas. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka? Naglakad lang kami at sumakay sa sasakyan sa harap ng mahigit 1,000 pulis. Wala naman pumigil sa amin. Aray ko. Sino pipigil sa inyo? Diba? Sino pipigil sa inyo? Yun ay dapat initiative nyo bilang mga senador na hindi nyo paalisin si Senator Bato dahil humingi kayo ng protective custody. Sana sinabi mo kay Bato, Brad, kami naman ang mayayari niyan. Kapag pinagbigyan ka namin sa gusto mo. Aray ko. May kaso ka pa, dapat kaharapin mo. Di ba kayo naman ang nagsabi? Kayo ang nagsabi. Nakakaharapin nyo yan, hindi kayo natatakot. Make my day, sabi pa nga ni Bato de la Rosa. Aray ko. Go ahead, Mr. Trillanes. Sumama ka pa, pusasan mo ako. Aray ko. Anak ng tinapa. Kayabang-yabang, iiyak-iyak. Kayabang-yabang, mga kababayan, biglang magmamakaawa. Hindi raw sanay ang anak. Hindi raw sanay ang asawa. Hindi raw sanay ang nanay niya. Aray ko. Paano hindi masasanay yun? Ilang taon ka ba sa kulungan? Diba? At kung dito ka lang naman makukulong, madadalaw ka naman ng mga yan eh. Aray ko. Ganyan kababa ang tingin ni Robin Padilla sa mga DDS supporter nila dahil iniisip niya, paniniwalaan siya ng mga DDS, ganyan ginawang kabobo. Mga DDS nga mga bobo talaga. Kung ano ang isaksak sa kanila, yun na lang ang paniniwalaan nila. Di ba? Hindi porkit naglakad ka, ibig sabihin, hindi ka na liable. Alam mong may kaso yun. Alam mong siya ay pinagbigyan lang. Diba? Yun ay gentleman's agreement between Matibag and Alan Peter Cayetano. Tapos pinatakas nyo. Aray ko. Diba sabi niya sanay na, sanay naman siya makulong, sabi niya. Pero ngayon umiiyak, nagmamakaawa. Aray ko. Diba? Ganito pala Alam nyo, mga kababayan, matapang lang ang mga DDS senator na to kapag wala pang kaso.
Pag alam nila na nandiyan na yung kaso, biglang nagmumukhang maamong tupa, mga hayop. 'Di ba? Tingnan niyo si Alan Peter Cayetano pag yan nakasuhan ng plunder dahil sa 1.1 billion. Tingnan niyo si Amy sa tobacco excise tax. Tingnan niyo kung hindi yan manlambot yung mga hayop na yan. Aray ko. 'Di ba? Ay, sabi nila, pagkatapos din ni Marcoleta, isa-isahin na sila eh. Mabuti alam niyo. Aray ko. 'Di ba? Mamunet. Mga pasaway. Tapos biglang magpapaawa, isisisi sa gobyerno. Paano daw nangyaring obstruction of justice yung naglakad lang? Aray ko. Robin, hindi sinabi ng batas na kung ikaw ay naglalakad lang, hindi ka kakasuhan. Aray ko. 'Di ba? Ang obstruction of justice ay hindi po limited, mga kababayan, sa pagtakbo. 'Di ba? Maaaring ginawa mo ang paglalakad dahil yan ay isang pamamaraan para hindi ka paghinalaan. 'Di ba? Oh. Meron bang, sabihin natin may magnanakaw ba, mga kababayan, na ang gagawin ng magnanakaw ay kakalabog siya? 'Di ba nahuli? Siyempre, para, mga kababayan, ang magnanakaw, mag-success sa kanyang ginagawa, mananahimik. 'Di ba? Dahan-dahan. Aray ko. Ang ginawa nyo, dahan-dahan din kayo, kaya madaling araw kayong lumabas. Oh. At saka kung wala kang plano, kung wala kang talagang intensyon, no? Na pala ang pakawalan. Etong si Senator Bato de la Rosa, sana nung tinanong ka ni si Mel, 'di ba? Ng GMA, ni Karen Davila, di dapat inamin mo na kaagad. Nakisakay sa akin si Senator Bato. Wala naman ako magawa. 'Di ba ganun dapat eh? Oh, nakita doon. Antayin na lang natin ang investigasyon nila, sila na bahala. Aray ko. Nakita doon, may convoy ka pa, may mga bodyguard. 'Di ba? Para hindi kayo masundan. Aray ko. Tama lang 'yan para hindi kayo magtanda, kakapal ng mukha ninyo eh. 'Di ba? Pero ang hindi ko talaga matanggap, guys, yung sinabi niya sa mga kababayan natin, yung frustration nila na hindi sila makakuha ng bilang po ng mga sasama sa rally, kaya puro fake news ang pinagagawa nila na sila daw ay nakakalap ng 10,000 at magiging 20,000 daw sa Liwasang Bonifacio. Walang katotohanan yun. Aray ko. Diba? Sa frustration nila, sinisisi ang mga jeepney driver, ang mga pangkaraniwang ordinaryong Pilipino, mga manggagawa, mga vendor, na sila daw ay nakatanggap ng maleta. Visit? Diba? Kupal na kupal ang galawan eh. Kaya tayong mga Pilipino, matuto na tayo. Huwag na tayong bumoto ng ganito, parang awa nyo na. Dahil pag nagsama-sama ang mga tanga, ay makakapagluklok na naman sila ng bobong politiko kagaya nito. Ang masakalap niyan, baka mamaya pag nagsama-sama ang tanga, hindi natin napigilan, baka mamaya maging presidente natin, nuknukan ng tamad, nuknukan ng bobo, nuknukan po mga kababayan ng mamamatay tao. Aray ko. Bakit natin sinasabi yon? Baka mamaya makalusot si VP Sara Duterte, marami pa rin mga loko-loko, marami pa rin tangang mga Pilipino. 'Di ba? Kahit alam na nila yung pinaggagawa at ginagamit lang sila, nagpapagamit pa rin. Pag artista, wag iboto. Hindi naman lahat. Hindi lahat. 'Di ba? Pero kapag ang artista, galing sa pag-artista, diretso senador, wag niyong iboboto 'yan. Aray ko. Pero kung nanggaling sa baba, nanggaling sa baba, artista, tapos naging counselor, naging yung pakyat, mga kababayan, pakyat ng pakyat, at makita natin na talagang may progress, may development, 'di ba? At merong nagagawa, walang problema 'yun. Pero pagkagaya nito, simpleng parliamentary procedure ng I move, mga kababayan, hindi kayang gawin, puta. Mapapaputa ka talaga. Aray ko. 'Di ba? Saklap. Anyway guys, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Isang mapagpalang hapon. Hanggang dito na lamang po muli ang ating programa, mga ka-GPnatics.
See you, buyers.